Mr. Silent Channel. Kabanata 241 hanggang 245 Timog. 0241. Ang kabisera, isang sinaunang templo sa mga bundok, ay tahimik at maganda. Umihip ang malamig na hangin, at ang mga piraso ng lantang dilaw ay lumipad sa hangin, na dumaan sa tarangkahan ng bundok ng sinaunang templong ito, at 3 ginintoang karakter ang nakasulat sa tarangkahan, Lingyun Temple. Sa likod bahay ng sinaunang templo, 2 tao ang nakaupo na naka-cross-legged sa isang malaking bluestone platform. Isang bikuni na nakasuot ng kulay abo na balabal, nakatingin sa kanyang mga 40, na may maganda at mapayapang mukha. Ang isa pang pulang gown, isang batang babae na may asul na sutla tulad ng mga talon, ay puno ng Oriental classical charm. Ang bikuni na ito ay nagsasalita tungkol sa Dharma, at ang isang nakakatawang salita, tulad ng isang malinaw na bukal, ay itinanam sa mga tainga ng babaeng naka-red shirt. Nakinig ding mabuti ang babaeng naka-red shirt at panakanak ang nagtatanong. Biglang nanginig ang babaeng naka-red shirt at biglang tumayo, kumunot ang kanyang mga kilay, ang isang kamay ay nasa puso, at tumingin siya sa langit sa timog. Zinner, anong problema? Nalilitong tanong ng bikuni. Mage. Ay. May gustong sabihin si Xiao Zinner, ngunit sa huli ay umiling siya at sinabing, okay lang ako, sorry, ituloy natin. Ang bikuni ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagtanong pa, at nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa Dharma. Kasabay nito, isang kakaibang eksena sa bodega ang naging dahilan ng pagiging pasibo ni Song Xinghe. Ang ikinatakot ni Song Xinghe ay ang katawan ni Du Yuner ay lalong uminit. Nang maglaon, ang temperatura ay nagsimulang matuno ang mga nakagapos na mga lubad, at lahat ng mga ito ay marupok. Ang amoy ng nasusunog na goma ay nagsimulang mapuno ng hangin, na nagsasabi kay Song Xinghe na hindi ito panaginip, ngunit ang Du Yuner ay talagang sobrang init. Nalaman din ni Du Yuner na may mali, ngunit nalaman niyang malayang nakakagalaw ang kanyang katawan, at pagkatapos na matanggal ang tali, hindi na niya ito makontrol. Nagmamadaling kumalas ang dalaga sa mga lubad at tumayo. Ang nakakagulat kay Song Xinghe ay ang cast iron chair na inuupuan ni Du Yuner ay talagang nagpapakita ng mga palatandaan ng natutunaw na bakal sa maraming lugar. Ang temperatura na ibinubuga ng batang babae ay natunaw maging ang bakal, na nangangahulugan na ang temperatura ng katawan ni Du Yuner ay umabot sa 1400 degrees. Imposible. Paano magkakaroon ng ganoon kataas na temperatura ang mga tao? Bulong ni Song Xinghe at umiling. Ang susi ay nawasak lamang ng temperatura ng katawan ni Du Yuner ang lubad at upuan, at ang mga damit sa kanyang katawan ay buo. Para bang ang pagkalat ng temperaturang ito ay kinokontrol ng kusa, at hindi ito nasaktan ni Du Yuner. Nalaman din ni Du Yuner na ang sitwasyon ay naging mas kakaiba. Siya ay nasusunog sa buong katawan, at ang kanyang dugo ay parang magma, ngunit hindi siya nakaramdam ng hindi komportable. Sa halip, puno siya ng lakas at lakas. Si Du Yuner ay gumawa ng ilang hakbang at nalaman na may mga itim na marka na naiwan sa lupa, at ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbaluktot dahil sa mataas na temperatura. Takot na takot ang babae, ngunit mas natakot siya kay Song Xinghe na nasa harapan niya. Kaya, nang walang sabi-sabi, tumalikod si Du Yuner at tumakbo patungo sa pintuan ng bodega. Natural na tumanggi si Song Xinghe at tumakbo ng napakabilis para pigilan si Du Yuner. Ngunit matapos siyang itulak ng malakas ni Du Yuner, ang nakakatakot na mataas na temperatura ay naging dahilan upang mapa-atres si Song Xinghe, hindi na makalapit. Yun. Sumigaw si Song Xinghe sa paraang nakakadurog ng puso. Natural na tumanggi siyang makatakas ang dalaga, kaya muli siyang sumubsob sa kanya. Gamit ang isang kamay, hinawakan ni Song Xinghe ang braso ni Du Yuner. Napasigaw si Song Xinghe mula sa init. Nilabanan niya ang nag-aapoy na sakit na patuloy na nagmumula sa kanyang mga kamay, at kahit na ang kanyang balat ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkasunog, hindi siya pumayag. Bitawan mo ako. Hinampas ni Du Yuner ang dibdib ni Song Xinghe gamit ang kanyang kaliwang kamay, nakaramdam si Song Xinghe ng nagninangas na init, at kasabay nito, ang lakas ng batang babae ay nakakabigla. Bang! Tinamaan ng palad si Song Xinghe at lumipad palabas, natama ng isang lalagyan na may nagliliyab na palm print sa kanyang dibdib. Dinilat ni Du Yuner ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang bibig sa pagkagulat. Hindi niya lubos maisip na magkakaroon siya ng ganoong kabaliw na lakas. Walang pakialam, tumalikod si Du Yuner at muling tumakbo palabas. Nang mabilis siyang lumabas ng bodega, nalaman niyang isa itong abandonadong pabrika na may tinutubuan na damo at hindi niya alam kung saan iyon. Gayunpaman, nakarinig muli ng sirena ang dalaga. 3 sasakyan ng pulis ang humaharurot mula sa kalsada sa di kalayuan. Tuwang-tuwa si Du Yuner, tumakbo siya at kumaway sa sasakyan ng pulis. Pagkarating ng sasakyan ng pulis, mabilis na bumaba ang isang grupo ng mga armadong pulis. Ang nanguna ay si Yao Zhengang. Nakita niya si Du Yuner, at agad siyang nakilala, sumisigaw, Miss Do. Okay ka lang. Director Yao. Ako. Okay lang ako. Yung Song Xinghe. Nandoon siya. Isa siyang pervert sa isang serial murder case. Killer. Sumigaw si Du Yuner, nakaramdam siya ng labis na pagod, puno ng enerhiya ang buong katawan niya ngayon, at ngayon ay malapit na siyang mag-collapse muli. Miss Do, ano bang nangyayari sa'yo?
Ayos ka lang ba? Bakit ka pinagpapawisan? Sigaw ni Yao Zengang, nagmamadaling inalayan si Du Yuner. Huwag! Iwanan mo ako! Hulihin mo siya at ipaghiganti si Brother Ye Fan. Umiiyak at sumigaw si Du Yuner, ngunit hindi makatayo ng matatag ang kanyang mga paa. Umiling si Yao Zengang at sinabing, Miss Do, huwag kang mag-alala, ayos lang si Mr. Ye. Hindi siya pinatay, sinabi niya sa amin na hanapin ang bodega dito. Malapit na siyang dumating. Ano? Kapatid na Ye Fan. Hindi patay. Si Du Yuner ay tila bumalik sa langit mula sa impyerno, ang mga luha ng kagalakan ay nasa sabik na bumagsak. Tumalikod si Yao Zengang at binati ang dalawang pulis, dalhin si Miss Do sa ospital dali. Mukhang na-overdrawn siya. Tulala si Du Yuner, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya, at hinayaan siyang tulungan siya ng dalawang pulis na pumasok sa kotse. Nagtataka din siya kung bakit parang hindi siya magagapi ngayon lang, pero ngayon ay sobrang hina na niya, hindi pa banggitin ang nakakatakot na mataas na temperatura, mahirap man lang gumalaw. Kasabay nito, isang sasakyan ng pulis ang humarurot sa di kalayuan. Si Ye Fan ay hubad, nakasuot lamang ng isang pares ng itim na pantalon na ninakaw mula sa ibang tao, at nagmaneho dito ng walang sapi ng paa. Bagamat hindi siya pinatay, siya ay gaskosan at napahiya. Kung pag-uusapan, si Song Xinghe ay itinuturing na napakalakas para magawa siyang maging ganito. Anong nangyari kay Yuner? Bumaba si Ye Fan sa kotse at nakita si Du Yuner na walang malay sa sasakyan ng pulis. Ayos naman si Miss Do, pero parang pagod na pagod siya. Dadalhin na namin siya sa ospital. Nagmamadaling tumakbo si Yao Zengang upang magulat, Mr. Ye, ang Song Xinghe na iyon ay nasa bodega na ito. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay para bigyan ng simpleng pulso si Du Yuner. Nakasimangot, hindi niya maisip kung paano naubusan si Du Yuner at kung bakit siya nanghina. Pagkatapos kumpirmahin na okay ang babae, tumayo si Ye Fan at sinabing, nagbabantay kayo sa labas, papasok ako at titingnan. Okay, dapat tayong magtulungan ng buo. Nagmamadaling tumanggo si Yao Zengang at ang ibang grupo, ngunit hindi sila nang ahas na pumasok, kaya hinintay nilang dumating si Ye Fan. Malungkot ang mukha ni Ye Fan, at wala siyang suot na sapatos. Gamit ang kanyang mga paa, tumuntong siya sa lupa na puno ng grabo at magabo, at naglakad papunta sa madilim at inaamag na bodega. Kabanata 0242 Polem 0242. Pagkatapos maglakad papunta sa bodega, inakala ni Ye Fan na makikita niya si Song Xinghe, ngunit ayaw niya, maliban sa isang grupo ng mga elektron-ikong kagamitan at isang lalagyan na puno ng iba't ibang kagamitang babasagin, walang Song Xinghe. Sumimangot si Ye Fan at mabilis na tumakbo papunta sa likod ng bodega, nalaman ko lang na may ilog na dumadaloy dito. Damn! Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya nag-abalang pakialaman si Yao Zengang at ang iba pa. Sinundan niya ang ilog at nagsimulang humabol sa kanya. Oo nga, hindi nagtagal at nakita ang isang maliit na bangka na lumikas mula sa ilog, at si Song Xinghe ang nagmamaneho ng bangka, na lumilingon paminsan-minsan. Nang makitang hinahabol siya ni Ye Fan, nagulat si Song Xinghe. Imposible. Paanong hindi siya namatay? Nadurog ang puso ni Song Xinghe, iniisip na kahit hindi niya makuha si Du Yuner, napatay niya si Ye Fan. Ngunit sino ang mag-aakala, ang isang layunin ay hindi na kumpleto. Walang pakialam si Ye Fan sa naisip niya, nang makitang ang bangka ni Song Xinghe ay papunta mula sa maliit na ilog patungo sa malaking ilog, alam niyang ang oras na iyon ay walang hinihintay na tao. Sa sandaling pumasok si Song Xinghe sa ilog at umalis sa dagat, kung nakarating siya sa dagat, magkakaroon siya ng mas maraming paraan upang makatakas. Kaya't mabilis na tumakbo si Ye Fan, nag-iwan lamang ng ilang mga after images. Nang wala pang 100 metro ang layo niya mula sa paghabol, naging matalim na palaso si Ye Fan at lumipad palabas mula sa pampang ng ilog. Ubu. Ang figure ni Ye Fan ay tumangay ng malayo at tumpak na nakarating sa maliit na speedboat. Nitong taglagas, diretsyong naapakan at tumagilid ang speedboat, halos tumaob. Natigilan si Song Xinghe, hindi siya makapaniwala na kaya ni Ye Fan na tumalon ng napakalayo sa kanyang mga paa. Ikaw, halimaw ka ba? Tanong ni Song Xinghe na may maputlang mukha. Malungkot na tiningnan siya ni Ye Fan, kahit na ako ay isang halimaw, hindi ka mas mahusay kaysa sa akin, hindi ba? Sinampal ni Song Xinghe ang kanyang mukha at nakipagkamay. Lumingon siya at huminto sa paglalayag. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, dahil hindi ka kayang patayin ng bomba. Ako mismo ang papatay sa iyo. Sprint. Umungol si Song Xinghe, sinuntok si Ye Fan sa dibdib, leeg, at maging sa mukha. Ngunit hindi gumalaw si Ye Fan, hinayaan ang kamao ni Song Xinghe na gumawa ng mahinang tunog ng bangbang sa kanya. Sinuntok ni Song Xinghe ang 12 ng mga suntok, at nalaman na ang mga suntok na kanyang sinuntok mula sa kanyang nagbago at lumakas na katawan ay hindi nakapagdulot ng kaunting pinsala kay Ye Fan. Hindi. Imposible. Bulong ni Song Xinghe at umiling. Huminga ng malalim si Ye Fan, tapos na. Lumunok si Song Xinghe at walang sinabi. Sinabi ni Ye Fan, ang laban na ito ay para sa iyo. Kung tutuusin, kilala ko ang isa't isa noong bata pa ako, at mahigit 10 taon na ang nakalipas. Bagamat hindi ko matandaan ng malinaw, minsan tayong magkaibigan, kahit papaano.
Nang matapos si Yefan, sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, direktang hinawakan niya ang leeg ni Song Xinghe. Og! Itinaas si Song Xinghe. Nagpumiglas siya, ngunit hindi siya makawala sa kamay ni Yefan. Nanlamig ang mga mata ni Yefan at sinabi niya, hindi mahalaga kung minamaliit mo ako. Kung pag-uusapan mo ako, pag-alitan mo ako, at magtago sa likod ko, kakayanin ko. Ngunit kung gusto mong saktan si Yuner, hindi kita pababayaan. Hindi ako papatalo sa iyo, ikaw, mapupunta ka sa impyerno. Biglang naglabas si Song Xinghe ng syringe mula sa bulsa ng kanyang pantalon at sinaksak si Yefan ng walang awa na tingin sa kanyang mga mata. Nakaraan. Nang itusok ni Song Xinghe ang karayom sa leeg ni Yefan, tumawa siya ng malakas, ha 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 ha. Idiot. Hindi ko inaasahan. Tinago ko pa ang kamay ko. Ito ang nilalang na nilason ko ang mag-asawa mula sa Magnificent Kingdom. Lason, walang lunas sa mundo. Walang makikitang bakas. Walang makakaagaw sa akin para kay Yuna, akin si Yuna. Ang karayom na ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo, ang tanga na ito. Hindi. Kahit paano sumigaw at sumigaw si Song Xinghe, hindi nagbago si Yefan, tiningnan lang siya ng walang pakialam. Unti-unting napagtanto ni Song Xinghe na may mali, tapos na ang kanyang mga karayom, kung bakit hindi pa rin tumutugon si Yefan. Nanginginig siya. Kinuha ang karayom at tiningnan ito, at ang kanyang mga mata ay agad na nanigas. Nakita ko na ang bakal na karayom na ito ay hindi tumagos sa katawan ni Yefan, at diretso itong nakayuko. Sa tingin mo, hindi ako kayang patayin ng mga bomba, kahit isang gusali ay hindi ako kayang patayin. Hindi ako madudurog, may karayom kaya na tumagos sa aking katawan. Walang pakialam na tanong ni Yefan. Noon lang napagtanto ni Song Xinghe na kapag harapin ang lalaking ito, wala siyang pagkakataong manalo. Si Yefan sa kanyang harapan ay tila hindi isang tao, ngunit isang higanteng napakataas. Pag-akyat sa higanting tuktok. Sa kanyang harapan, siya ay walang kapangyarihan, tulad ng isang langgam. Isang kahihiyan at hindi pagpayag, na nagpadama kay Song Xinghe na mas masahol pa sa kamatayan. Ikaw, diablo ka, kung hindi ikaw, si Yuner ay tiyak na mai-inlove sa akin. Umiiyak si Song Xinghe, sumisigaw, ikaw pala. Ninakaw mo ang Yuner ko. Ang anghel ko. Ang pangarap ko. Ang lahat ko. Nakatitig sa kawalan si Yefan sa lalaking umiiyak. Matapos ang isang buong minuto, nang makitang tumigil si Song Xinghe, bahagyang sumagot si Yefan. Wala akong kinuha sa iyo. Kaya lang hindi mo pinahalagahan lahat ng meron ka. Tila nanigas ang oras sa sandaling ito, tulala si Song Xinghe kay Yefan, isang figure ng babae ang lumitaw sa kanyang isipan. Jinger. Bamulong si Song Xinghe na bumubulong sa kanyang sarili, ang hitsura ng kawalan ng pag-asa ay sumilay sa kanyang mga mata. Bahagyang bamantong hininga si Yefan, at hindi na nagsalita pa. Gamit ang isang kamao, tinusok niya ang tiyan ni Song Xinghe. Paft! Nang inig ng gusto ang buong katawan ni Song Xinghe. Nang damaloy ang kamay ni Yefan sa kanyang katawan, wala siyang sakit, tanging pamamanhid lang. Patuloy na umaagos ang dugo. Binawi ni Yefan ang kanyang braso at itinapon si Song Xinghe sa ilog. Dahan-daang lumubog si Song Xinghe sa tubig ng ilog, at hindi nagtagal, isang piraso na lang ng pulang-pula ang natitira, na lumulutang pa rin sa tubig. Column, Xinghe, matandang kaibigan. Gabi, ang ward ng ospital. Nakaupo si Du Yuner sa kama, nanunood ng balita sa TV. Nagsagawa ng press conference ang Defense Bureau. Masiglang sinabi ni Yao Zhengang sa mga mamamahayag na matagumpay na nabasag ang kaso. Bagamat malungkot na nawala ang malaking bilang ng mga magiting na pulis, ang tunay na salarin ay natagpuan para sa mga pamilya ng hindi mabilang na mga biktima. Sapat na ang kasong ito para mabigla ang mundo, kaya nasa limelight din si Yao Zhengang. Bukod dito, nagkusa si Yefan na hilingin na huwag ibunyag ang kanyang ginawa, ang kanyang pagkakakilanlan, na nagbigay ng maraming kredito kay Yao Zhengang. Si Huahai ay nagkakalat ng tsismis tungkol dito sa lahat ng dako, at ang mga tao ay labis na nagalit. May demonyong nakatago sa mga piling tao, lalo na yung mga empleyado ng Galaxy Group, at sobra silang natakot. Siyempre, para sa pangkalahatang publiko, hindi magtatagal ay mawawala na ang usaping ito at hindi na ito maaalala ng marami. Not to mention, sino ba talaga ang nakaalam ng kaso, sino ang bayani na pumatay sa mamamatay tao, at hindi maraming tao ang hahabulin. Yuner, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Bumukas ang pinto, at si Yefan ang nagpalit ng bagong damit at pantalon at nakangiting pumasok sa ward. Kabanata 0243. 0243. Sa wakas ay tumingin si Du Yuner sa kanyang mga mata, tumingin siya sa lalaki ng may kaluwagan, Brother Yefan, okay ka lang ba talaga? Magaling. Nakita kong sumabog ito doon, nilamon ka, akala ko totoo ka lang. Umupo si Yefan sa gilid ng kama, iniunat ang kanyang kamay, hinawakan ang pulso ni Du Yuner, at nagsimulang kunin ang pulso. Naisip ni Du Yuner na sinusubukang hawakan ni Yefan ang kanyang kamay, at namula ang kanyang mukha, Kuya Yefan. Ikaw ay. Ang pulso ay stable, tila halos mabawi, sabi ni Yefan.
Noon lang nalaman ni Du Yun'er na ipinakita sa kanya ng lalaki ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay lalong naging kulay rosas. Yun'er, narinig ko mula sa Bureau Yao na ikaw mismo ang tumakbo palabas ng bodega. Paano ka nakalabas? Nagkamali si Song Xinghe. Kakaiba si Ye Fan. Logically speaking, hindi bibitawan si Song Xinghe kung siya ay papatayin. Kay Du Yun'er. Noon pa man ay gusto ni Du Yun'er na makahanap ng makakausap tungkol sa isyong ito, at hindi niya ito itinago. Sinabi niya kay Ye Fan ang tungkol sa biglaang pagsabog ng dugo sa kanyang katawan, na sinundan ng mataas na temperatura at lakas. Habang nakikinig si Ye Fan, mas nagiging seryoso ang kanyang mukha, at sa huli, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Wala pa siyang narinig na ganitong kakaibang bagay sa mundong ito. Hindi kaya ang katawan ni Du Yun'er ay nagtatago ng hindi kilalang sikreto. Brother Ye Fan, narinig ko na ang mga tao ay sasabog ang kanilang potensyal kapag sila ay nasa punto ng buhay at kamatayan. Ito kaya ang dahilan. Tanong ni Du Yun'er. Kahit na sumabog ka sa potensyal, sino ang matutunaw na bakal tulad mo? Sabi ni Ye Fan na may mapang asar ng ngiti, Yun'er, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, hindi ka komportable, tama. Hindi, ako noong panahong iyon. Naramdaman ko lang na ang buong katawan ko ay puno ng enerhiya, at napakasigla ko, at kahit na nag-collapse ako sa huli, hindi ako nakakaramdam ng anumang discomfort, sabi ni Du Yun'er. Pinag-isipan ni Ye Fan na maaaring may kinalaman ito sa background ni Du Yun'er, dahil ang sinaunang Phoenix Jade ng babae ay halatang hindi isang ordinaryong bagay. Tila ang ilang misteryo ay mabubunyag lamang kapag natagpuan ang pinagmulan ng piraso ng Jade. Nakipag-usap kay Du Yun'er sa ospital hanggang gabi, umalis si Ye Fan, at nang umuwi siya, hindi na bumalik si Su Qingzhou o si Tita Jiang. Tinawagan din siya ni Su Qingzhou at nalaman na nalutas na ang kaso at pinatay si Song Xinghe. Ang babae ay hinalinhan at binalak na bumalik sa Huahai sa katapusan ng linggo gaya ng orihinal na plano. Si Ye Fan ay wala sa mood matulog. Kung tutusin, napakaraming nangyari noong araw na iyon, at nagkaroon siya ng ideya na makipag-inuman at maghanap ng makakachat. Nagkataon na ilang araw na silang hindi nagkita ni Feng Yueying. Sa telepono lang nakakapag-chat ang dalawa. Medyo na-miss din ni Ye Fan ang babae, kaya tinawagan niya si Feng Yueying at tinanong kung nasa bahay siya. Medyo magulo rin ang tungkulin ni Feng Yueying bilang acting president ngayon. Direktang nagmaneho si Ye Fan sa Jinxiu Group para sunduin ang babae mula sa trabaho. Nakasuot ng light coffee-colored tunic trench coat na may puting crewneck sweater sa loob, ang isang babaeng may kulot na buhok ay nakaistilo at marangal, kaakit-akit at walang kapantay sa ugali. Bakit mo ako tinatitigan ng ganito? Ilang araw na kitang hindi nakikita, ano bang problema? Si Feng Yueying ay matamis sa kanyang puso, ngunit nahihiya pa ring nagtanong. Ye Fan clicked his tongue with emotion, iba talaga kapag gusto kong maging vice president, Ying, kung sa tuwing nakikita-kita, magbibihis ka na parang Diyosa, kailangan kong magsuot ng suit at kurbata, o mapapahiya ako sa sarili ko. Puchi, tumawa si Feng Yueying at binigyan siya ng galit na tingin, bilasan mo at magmaneho. Nakakasuka, bakit hindi mo ako yayain sa hapunan, patay gutom na ako. Labis din ang pagkabalisa ni Ye Fan nang marinig niya ito, at nagmamadaling nagmaneho patungo sa pinakamaunlad na lugar sa Huahai sa gabi. Matapos ihinto ang sasakyan, hinawakan ni Feng Yueying ang kamay ng lalaki, at sabay silang pumasok sa isang seafood barbecue restaurant. Ang restaurant na ito ay nahahati sa dalawang palapag, na may malaking entablado sa gitna. Maraming mga awit at mananayaw ang magpe-perform, at ang ilang mga customer ay magsasayaw sa kanilang sarili, kaya ang negosyo ay napakamaunlad sa gabi. Nakahanap ng maliit na lamesa ang dalawa, at pagkatapos umorder, uminom sila ng beer at kumain. Bagamat kailangan pang magmaneho ni Ye Fan, hindi siya natatakot na imbestigahan. Malaking bagay na tumawag kay Yao Zhengang sa telepono, kaya hindi siya nag-aalala tungkol dito. Mukhang nasa mabuting kalagayan si Feng Yueying. Ito pala ang side ng magnesium. Si Runida ay nagpadala sa kanya ng isang email na nagsasabing ang paggamot ni Feng Xiaohui ay bumuti sa isang tiyak na lawak, at ang pagkakataon na magising si Feng Xiaohui ay umabot sa higit sa 50%. Sa magandang balita, natural na naging mas masigla si Feng Yueying sa trabaho. Habang mainit na nag-uusap ang dalawa, isang waiter ang pumunta sa mesa, kumuha ng isang tasa ng Bloody Mary, at dinala ito kay Feng Yueying. Nagtaka si Feng Yueying, nag-order kami ng cocktail. Umiling si Ye Fan, hindi ko ito inutusan. Ang babaeng ito ay ibinigay sa iyo ng isang ginoo sa panaderia, at hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Naglagay ang waiter ng isang rolyo ng daang yuan na perang papel sa harap ni Feng Yueying. Tumangala ang dalawa, at nakita na lamang nila na sa isang kahon sa ikalawang palapag, may isang lalaking nakasuot ng itim na katad na Amerikana, naninigarilyo, nakasuot ng salamin na kulay tsaa, at kinulayan ng blonde na buhok. Nakatayo siya roon, nakatingin sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Tumingin siya ng diretso kay Feng Yueying. Binuksan ni Feng Yueying ang banknote at tiningnan ito, agad na kumunat ang kanyang mga kilay, na nagpapakita ng pagkasuklam. May 4 na salita ang nakasulat dito, 100,000 bawat gabi. Kunin mo lahat para sa akin, hindi ko tatanggapin,
itinapon ni Feng Yueying ang mga papel de bangko. Walang magawa ang waiter at kailangang ibalik ang lahat sa itaas. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, Ying, sa tingin mo ba ay masyadong mababa ang presyo? Galit na nagpout si Feng Yueying, anong ibig mong sabihin? This is a question of money, that guy treats me like a woman. I'm so pissed off. How can have such a person? Biro lang, huwag masyadong seryosohin, imposibleng magalit sa ganoong tao, sabi ni Ye Fan. Maganda ang mood ko noong una, ngunit ngayon ay parang kumakain ng langaw. Nakakadiri, galit na sabi ni Feng Yueying. Sa sandaling ito, biglang dumating ang dalawang matipunong lalaki na nakasot. Ang dalawang malalaking lalaki ay tumayo sa tabi ni Feng Yueying, at ang isa sa kanila ay nagsabi, Beauty, ang aming pinakamatandang young master ay gustong imbitahan ka para uminom, kaya bigyan mo ako ng mukha. Malamig ang mukha ni Feng Yueying, hindi ako interesado, umalis ka. Ngumisi ang isa pang malaking lalaki, huwag mag-toast, huwag kumain at uminom ng masarap na alak, hindi kami gusto ng lahat ng babae, at kung kami ay magugustuhan ng aming mga kabataan, ang mga benepisyo ay tiyak na hindi bababa sa iyo. Sabi ng bunso namin, ihahatid daw siya waiting, you can choose hundreds of thousands of bags. Kung hindi ninyo kilala ang isa't isa, hindi mo na naisin ang iyong kasamang lalaki na mamuhay ng payapa ngayong gabi. Anong malaking tono, ikaw ba ang emperador? Feng Yueying habang nakikinig siya, lalo siyang nagalit, at tumayo siya at sinabing, Ye Fan, fair na, hindi tayo kakain. Hindi rin interesado si Ye Fan na makipagtalo sa iba. Umalis ka lang ng ilang daang box. Gayunpaman, agad na pinalibutan ng dalawang malalaking lalaki si Ye Fan, at ang isa sa kanila ay biglang naglabas ng punyal, na ang dulo nito ay dumaikit sa tiyan ni Ye Fan. Huwag kang gumalaw. Kung maglakas loob kang kumilos, sasaksakin ka hanggang sa mamatay. Ang malaking tao ay may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, maliwanag na hindi ang unang pagkakataon na pumatay ng isang tao, ngunit isang veterano. Kabanata 0244 Crop Pot 0244. Hindi maisip ni Ye Fan, kung bakit biglang lumitaw si Hua Hai bilang isang walang takot na panganay na young master na nang ahas na ipadala ang kanyang mga nasasakupan upang saksakin ang mga tao sa publiko. Pero ayaw niyang pumatay at duguan sa ganoong lugar kaya napangiti siya ng bahagya, Dude, hindi bagay dito. Hoy, ano ka ba, inaaway mo ang mga kapatid natin. Ngumisi ang malaking lalaki, pumunta sa banyo. Gustong-gusto ni Ye Fan na pumunta sa banyo para lutisin ang problema, kaya iniunat niya ang kanyang mga kamay at sinabing, okay, kung may hindi masolve sa toilet, fair na. Sabi ni Ye Fan, at tumalikod at hiniling kay Feng Yueying na maghintay dito sandali. Alam din ni Feng Yueying ang kakayahan ni Ye Fan at medyo nag-aalala, ngunit naniniwala rin siya na hahawakan ito ng maayos ng lalaki, kaya umupo siya. Si Ye Fan ay sinaksak ng dalawang malalaking lalaki gamit ang mga punyal, at naglakad hanggang sa banyo, tulad ng walang tao sa banyo, isinara ng malaking lalaki ang pinto ng banyo. Boy, mag-shower ka na lang ngayong gabi, girlfriend mo, kami na ang bahala sa iyo. Ngumisi ang malaking lalaki, itinaas ang kanyang kamao, at hinampo si Ye Fan sa ulo. Gayunpaman, maagang nahawakan ng kamay ni Ye Fan ang kamao. Sumimangot ang malaking lalaki at nalaman na hindi makawala ang kamao niya, at nahuli ni Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, nauuhaw ka ba? Bago pa makapag-react ang malaking lalaki, hinawakan ni Ye Fan ang kanyang leeg at hinampot sa pader. Marahas na nanginginig ang katawan ng malaking lalaking ito, at nahihilo. Nakita ng ibang malaking lalaki na hindi maganda ang sitwasyon, galit niyang inilabas ang kanyang punyal at sinaksak si Ye Fan sa likod na baywang. Napaatras si Ye Fan at direktang sinipa ang pandiyan ng lalaki. Ang sakit ay naging dahilan ng pagsigaw ng malaking lalaki sa matinding paghihirap, pakiramdam na nasira ang lahat doon. Sa isang kamay, hinawakan ni Ye Fan ang leeg ng dalawang malalaking lalaki, at bumangga sa direksyon ng urinal. Bang bang bang. Matapos ang mahigit isang dosenang magkasunod na tama, nabasag ng dugo ang dalawang malalaking lalaki, at damaloy ang dugo sa urinal. Nang makitang nahimatay silang dalawa, dinala sila ni Ye Fan sa banyo at inilagay ang kanilang mga ulo sa banyo. Sa unang tingin, parang dalawang malalaking lalaki ang nakahiga sa gilid ng inidoro at umiinom ng tubig sa loob. Pagkatapos ng solusyon, hinaploads ni Ye Fan ang kanyang magulong buhok, itinuwid ang kwelyo ng kanyang kamiseta, at masayang naglakad pabalik sa restaurant. Nang makitang ayos lang si Ye Fan, masayang bumangon si Feng Yueying at inakbayan ang lalaki, Ye Fan, pwede ba tayong pumunta? Of course, paano kung pupunta ako sa bahay mo ngayong gabi? Ngumiti si Ye Fan at kumurap. Si Feng Yueying ay nahihiya na magsalita, nagpout, at sa wakas ay tumango. Umalis ang dalawa sa restaurant at naglakad papuntang parking lot. Paglabas nila, nakita ni Ye Fan na may sumusunod sa kanya. Ang ikinagulat niya ay hindi naman masama ang lakas ng taong ito. Dumating sa malamig at maangin na paradahan sa labas at natagpuan ng kotse, pinuna ni Ye Fan si Feng Yueying na sumakay sa kotse, pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa lalaking sumusunod sa daan. Ito ay isang lalaki sa kanyang 40 na may maaliwalas na balat, isang 2-stroke na balbas, at isang itim na trench coat na nagpapakita ng isang madilim at nakakatakot na aura. May iba pa ba?
Nakangiting tanong ni Yefan. Kinusot-kusot ng lalaki ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, mababang kapatid, maglakas loob na magtanong kung saang pamilya siya kabilang. Kung walang pamilya, mag-isa lang ako, sabi ni Yefan. Nako, dahil wala kang background, kaya kapatid, huwag kang matapang. Isang pagpapala para sa iyong babae na makita ng aming panganay na young master, nakangiting pangungumbinsi ng lalaki. Sa sandaling ito, ang lalaking may tinina na buhok at nakasuot ng leather coat ay nagyabang kasama ng 2 bodyguard. Wang Lanyan, bakit nagtagal ka pa, ibaba mo na lang ang batang ito at ilayo mo ang babaeng iyon. Tinitigan ng lalaki si Yefan ng masama, hindi ko talaga alam kung sino ang maglalakas loob na hawakan ako. Paano isulat ang salitang, mamatay? Nang makita ni Feng Yueying sa kotse ang lahat ng ito, pareho siyang kinabahan at galit. Kung hindi siya pinigilan ni Yefan, gusto niyang direktang tumawag ng pulis. Magalang na sinabi ni Wang Lun, Young Master Wei, huwag kang mag-alala, sa iyo ito, tiyak na sa iyo. Kung gayon bakit hindi ka pumunta? Saway ni Wei Dashao. Tumango si Wang Lanyan at nilapitan si Yefan na walang magawa sa kanyang mukha, Little brother, bakit sa tingin mo ay magnanakaw ka ng mga babae sa ating young master na si Wei? Naisip ni Yefan na kawili-wili ito, siya ang aking babae, siya ang dumating upang pagnakawan ako, ngunit bakit ko siya ninakawan? Ano ang saysay nito? Nakangiting ngumiti si Wang Lanyan, at biglang humakbang pasulong at hinampas ng palad si Yefan. Walang kakaiba sa palad na ito ay ordinaryong boxing lamang. Gayunpaman, nang ang palad na ito ay lumapit kay Yefan, isang bughaw na kulay abong usok ang biglang tumalsik mula sa kanyang cuff. Sumimangot si Yefan. Nalaman niya na ang nakal-alasong usok ay napakakakaiba, at mabilis siyang umatras upang maiwasan ang usok. Nakita ni Wang Lanyan na hindi magawa ang pag-atake, at biglang naglabas ng isang maliit na garapon na lupa. Matapos buksan ang garapon, isang malaking bilang ng mga gagamba ang tumalon mula rito. Karamihan sa mga spider na ito ay itim, na may madilim na berdeng mga spot sa kanilang mga likod. Bagamat sila ay maliit, maaari silang kumilos at tumalbog ng mabilis, na talagang mahirap bantayan. Hindi alam ni Wang Lanyan kung anong paraan ang gagamitin. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, ang maliliit na gagamba na ito ay nagsimulang umatake sa direksyon ni Yefan. Mga bangkay na gagamba. Sa wakas ay nakilala ni Yefan ang pinagmula ng maliliit na bagay na ito. Ang tinatawag na corpse spider ay mga makamandag na gagamba na dalubhasa sa pagkain ng mga bangkay ng bangkay. Ang ilang mga makamandag na wizard, at ilang mga sinaunang martial arts schools ay maglilinang ng mga bangkay na gagamba na ito sa mga bandang lupa, at utusan ng mga bangkay na gagamba na umatake sa isang espesyal na paraan. Kapag nakagat ng bangkay na gagamba, ang mga ordinaryong tao ay maglalagnat sa lahat, mula sa labas hanggang sa loob, at unti-unting mamamatay. Kadalasan, walang lunas. Kung hindi sila mamamatay, mawawalan sila ng kalahati ng kanilang buhay. Sa pagkakaalam ni Yefan, sa Xia Kingdom, mayroon lamang isang sekta ng Yunxing, at mayroong ganoong bagay. Nakikilala mo pa rin. Sayang naman. Ang pagkilala na hindi nito may iligtas ang iyong buhay. Ngumiti si Wang Lun at inutusan ng mga bangkay na gagamba na palibutan si Yefan. Napabuntong hininga si Yefan at hinayaan ang mga bangkay na gagamba na ito na umakyat sa kanyang katawan at kumagat sa kanya. Hindi siya nagmadali, at pinindot ang mga bangkay na gagamba hanggang sa mamatay sa malalaking swath. Haha! Kahit patayin mo ang bangkay na gagamba, wala kang lunas. Kung pipilitin mong bantayan ang isang babae, mawawalan ka pa ng buhay. Ano bang problema mo? Umiling si Wang Lanyan at ngumiti. Humakbang si Yefan nang hindi nagmamadali at sinabing, ikaw ay mula sa Infernal Sect, bakit ka nandito? Kakaibang tumingin sa kanya si Wang Lanyan, kilala mo talaga ang Insect Sect. Ano ang ginagawa mo? Sino ito? Teka, nakagat ka ng bangkay na gagamba, paano ka? Tinanong mo kung bakit hindi ako nalasan. Nagkibit balikat si Yefan, kakaiba, ang laso ng bangkay na gagamba ay kapaki-pakinabang lamang sa mga ordinaryong tao, sayang. Hindi ako masyadong ordinaryo. Sa wakas ay napagtanto ni Wang Lanyan na hindi maganda ang sitwasyon, at hindi namamalayang umatras, pumunta sa tabi ni Wei Dashao, Young Master, umatras tayo, napakasama ng batang ito. Kailangan pa nating magnegosyo. Wala kang kwentang bagay. Tapos hindi ba mawawala lahat ng mukha natin? Nagalit si Wei Dashao, biglang naglabas ng pistol na nakatago sa kanyang baywang, at pinaputukan ng bala si Yefan ng putok. 0245. No one expected that young Master Wei actually shot in the urban area. Although it was midnight and there was no one in the parking lot, the shot was fired after all. Young Master. Wang Lanyan wanted to stop him, but it was too late. He thought to himself that he had to inform the family and settle this matter with relationships. It was really troublesome. Naturally, in the eyes of these people, Yefan was sure to die. But who would have thought that Yefan was standing still, with a hot bullet between the two fingers of one left hand? How is this possible? Wei Dashao was stunned, as if he was living in hell.
Wang Lanyan swallowed his saliva and said flatteringly, "So, it turns out to be a great master. This is really offensive. Young master, let's go." He is much rarer than Wei Da and knows that he can do it with his bare hands. The person holding the bullet is definitely not someone they can provoke. Wei Dashao gritted his teeth and said, "I'm afraid of a bird. I am Wei Xiaojun. The eldest young master of Bailu, doesn't he even have a family background? Why am I afraid of him? Boy, have you heard of the Baiyu building of the Wei family in Yunxiang?" Ye Fan squinted. "It really belongs to Yunxiang, the Wei family, isn't it one of the 5 underground families?" Although he didn't know how the eldest young master of the Wei family suddenly appeared in Huahai, Ye Fan was too lazy to care. "It's really a disappointment to meet you on a good night." Ye Fan didn't want to endure it any longer. This kind of thing is also a scourge in the world, so he simply ejected the bullet in his hand back. Path. Wei Xiaojun didn't understand the situation. He was still preparing to intimidate a few words. A blood hole appeared in his forehead. Eldest young master. Wang Lanyan and the 2 bodyguards turned green. After all, Ye Fan's move was too sudden. Ordinary people hear that this is the eldest young master of the Wei family. No matter what, they will endure it. Even if they are not afraid, they will give up 3 points. It's not like Ye Fan. He even killed Wei Xiaojun without saying a word. Feng Yueying, who was sitting in the car, also covered her mouth and almost didn't cry out. Although she knew that Ye Fan was powerful, this series of efforts had already made her lose her ability to think. Ye Fan sat her day back in the car silently, not bothering to care how Wang Lanyan shouted, and drove to the community where Feng Yueying lived. On the way, Feng Yueying said in shock, "Ye Fan, is that person dead?" "Well, he died completely," Ye Fan said. "Then, will there be any trouble then?" Feng Yueying asked worriedly. Ye Fan didn't want to put too much pressure on women, and said with a smile, "They are from Jiangho, and they will come to me for revenge according to the rules of Jiangho, but their family, I don't care about it. You don't have to worry too much for me, I know what I know." Feng Yueying blamed herself. "It's all my fault. If it wasn't for me, you wouldn't be involved in this kind of thing. Why do I always cause you trouble?" "Haha, Ying, what are you talking about? Don't you look good? It's your fault that you look good. That kind of scumbag young master, who can live to this day is nothing more than having never met someone stronger than him before, otherwise, he would probably have died at the hands of others." Ye Fan shook his head and sighed. He had also met the Shangguan family, Dongfang family, and Sun family, but he had never seen such a stupid underground family member as Wei Xiaojun. After arriving at the Crescent Bay community where Feng Yueying lived, Ye Fan found that all the paint in the corridor had been cleaned and replaced with new paint. The door was also replaced, and it finally looked the same as before. Because there were many marks left by corpse spiders on his body, Ye Fan didn't let women touch him, so he ran into the bathroom and took a shower. Feng Yueying sat her day on the sofa in the living room, and after quieting herself for a while, she stopped thinking about Wei Xiaojun. Hearing the sound of water in the bathroom, Feng Yueying suddenly became nervous. Although the two have already slept in the same bed, but after all, they have never done that kind of thing. What should I do if a man asks for it? Feng Yueying thought wildly. Ying, which is the towel? Suddenly, Ye Fan's question came from the bathroom. Feng Yueying just remembered that she had bought a new bath towel in the supermarket before, so she hurriedly took one, then came to the bathroom door, and asked weakly, I put it at the door, can you take it yourself?" The bathroom door was open. Now, Ye Fan was barefoot and naked, standing in front of the woman. "Ah!" Feng Yueying exclaimed coquettishly, her whole face became hot, and she hurriedly turned her head and didn't dare to look at it. Ye Fan gave a bad smile and pulled the woman into the bathroom. What are you doing? Take a shower, you didn't wash it, let's go together." I don't, the clothes are all wet. Take it off when it gets wet. Come on, I'll help you." Feng Yueying naturally refused, which was too embarrassing, but before she could resist, the man had already blocked her mouth. In the misty mist, there were only bursts of tender and melodious whispers. On a quiet night, the inside of the house is as warm as spring, while the outside is chilly. The dark and starless night sky spreads endlessly until far away, a quiet sea area, and there are some lights again. It was a small fishing boat with a family of fishermen, parents, sons and daughters-in-law. The whole family was tanned by the wind and the sun.
At this time, the mother and daughter-in-law were both asleep, while the fishermen and their sons were drinking white wine at the bow of the boat, ordering peanuts and dried fish, and discussing the livelihood of the family. Suddenly, the sound of footsteps came from behind the boat. Who woke up? This is my mother. The fisherman's father exhaled and looked back. The son also wondered, even if the mother and daughter-in-law woke up, they would not come to the bow to go to the toilet. At this moment, a man dripping with water, his hair covering half of his face, and his body wet, walked out of the darkness. His clothes were all covered with water plants, and there was a hole in the middle of his clothes, which was torn apart. You, who are you? Both father and son jumped up in fright, looking nervously at the ghost-like man. The man ignored them at all. Seeing the peanuts and dried fish on the small table in front of him, he went crazy, rushed over, grabbed the food with his hands, and stuffed it into his mouth. Yes, is it a human or a ghost? The son got angry, picked up a bench next to him, and smashed it on the back of the water ghost-like man. Bangdang! The stool was smashed to pieces, but the man didn't seem to hurt at all, just turned his head and stared at the fisherman's son with blood-red eyes. The son shivered, and the broken stool in his hand fell. The water ghost man suddenly burst out, grabbed the fisherman's son's throat, and then pulled. His throat was torn, blood was blurred, and his son was killed on the spot. The old fisherman was stunned, weeping and roaring like a beast, and he rushed to fight the intruder. But this water ghost-like man directly hit the old fisherman's head with his head. The old fisherman's entire head was crushed and his skull was shattered, and he was killed on the spot. After the water ghost killed the father and son, he continued to gobble up. He was mad with hunger, and his body urgently needed energy. It wasn't until a few minutes later that she seemed to hear howls from outside, and the half-sleeping mother-in-law came out of the cabin and saw the situation on the bow, and suddenly let out a scream. Ah! The man turned his eyes gloomily, looked at the old woman, and murmured, "Eat, I want to eat." End of this chapter. For more videos, please like, share and subscribe.